At nang pabalik na ang aking drone, ay biglang may nangyari na hindi ko inaasahan. At ito na ang mga sumunod na nangyari. Biglang nag-disconnect yung drone. Malapit na, nandun na sa saging oh. Biglang sumabit dun sa saging. Wala nga, nag-disconnect sa remote. Ano ba yun? Pero hindi na siya nag-return home. Dito mismo sa saging na to sumabit oh. Saan kaya nalaglag yun? Naknan to, uy. Dito sa saging na to bumagsak eh. Alam ko dito sa may Atimonan ay may ginagawang daan na papunta mismo ng Dingalan, which is ang labas naman nun, yung galing dito sa Atimonan, yun yung Mauban, Quezon ata. Tapos syempre yung nadaanan din natin dun sa Mauban, Quezon, yun naman yung patagos ng Real Quezon. At after ng Real Quezon is yung General Nakar to Dingalan na mismo. Welcome to Atimonan! Konting bakbak nga. At medyo parang namimiss ng katawan kong bumangking-bangking dito. Magaganda bangkingan dito eh. Wag lang talagang machechempuhan na merong lubak sa kalsada. Ito na nga, ang pangit na kalsada. Saan ka na yan? Yung itsura ng kalsada, hindi pantay oh. Ito yung daan na ginagawa na sinasabi ko sa inyo na papunta ng Dingalan. Try nga nating puntahan kung hanggang saan to. Panay truck yun nandito ah. Naging paradahan ng mga truck na babiyahe. Mamayang gabi ang babiyahe. Ang alam ko kasi is bawal ang truck sa mga ibang dadaanan pagka ganitong oras. Kaya gabi bumabiyahe ang mga yan. Dati ano pa to, hindi pa to samentado. Tingnan nga natin kung hanggang saan tong lugar na to. Ayun oh, ang ganda no. Pagka rough road na, eh babalik na tayo. Wow. Ayun oh, hinati na yung kabundukan dun oh. Oh, piya. Mukhang rough road na dito. Tingnan lang natin, pakita ko sa inyo. Ayun oh, yung bundok dun oh. Hinati yung kabundukan dun oh. Para magkaroon ng daan. Ah, putik-putik na rito. Dito ay makikita natin kung gaano nakalayo ang nagagawang kalsada mula dito sa Atimonan papunta ng Mauban, Quezon. At dito sa mismong kabundukan ay kung paano nila ginawan ng paraan para malagyan ng kalsada. At di rin magtatagal, sa oras na magawa ang kalsada na ito ay mas lalong magiging madali ang pagpunta mula dito sa south papunta ng norte. Kung saan di mo na kailangan dumaan ng Laguna, Maynila, Bulacan at Nueva Ecija. At mas sobrang magiging kaaya-aya na daanan ito dahil sa tabing dagat at mga kabundukan na iyong makikita. At nang pabalik na ang aking drone, ay biglang may nangyari na hindi ko inaasahan. At ito na ang mga sumunod na nangyari. Biglang nag-disconnect yung drone. Malapit na, nandun na sa saging oh. Biglang sumabit dun sa saging. Wala nga, nag-disconnect sa remote. Ano ba yun? Pero hindi na siya nag-return home. Dito mismo sa saging na to sumabit oh. Saan kaya nalaglag yun? Naknan to, uy. Dito sa saging na to bumagsak eh. Sana sa lupa lang bumagsak para okay pa rin. Walang dyan niya. Nandito lang yun. Eh pag naka-disconnect, paano natin mahahanap? Oh, disconnected sa mismong remote. Tinitingnan lang natin yung mismong daan kung hanggang saan eh. Tangyama, nasaan na yun? Nandito lang yun. Kasi hindi ko naman nadinig na ano eh, na lumagabog yung bubong dito eh. Kung lumagabog, ibig sabihin bumagsak sa rito. Eh kaso wala akong nadinig gaano. Sa lupa yun. Hindi ko nga. Nako, kung kailan pabalik na yung drone, saka pa nagka-problema.
Tagalan tayo dito. Tinutulungan ako ni tatay hanapin ha. Wala rito eh. Wala po ano. Kasi dito po sumabit sa saging na to. Baka mukhang paganto po yata. Yung palang mahirap kapag nag-disconnect siya ng mababa na. Hindi na siya nakapag-return home. Dumaretso na, hindi umiwas. Lakas pa naman ng hangin. Oh. Kaya dinala yun. Hindi kaya sumabit lang. Saan kaya nandun yun? Hoy! Ito, may baboy dito. Narinig nyo ba kung saan bumagsak? Ha? Hinahanap namin yung drone. Saan bumagsak yun? Wala kayo nadinig? Wala? Okay. Aba, at nakuha mo pang magbiro sa mga oras na to? Pero confident ako dito lang yun. Hindi yung lalayo dito. Alas 3 na ng hapon. At nandito pa rin ako. Di ko makita. Yun lang ang problema kapag hindi siya connected yung controller sa mismong drone. Kasi kung halimbawang connected siya, pwede ka agad nating start flashing and beeping. So maririnig natin yung beeping sound ng mismong drone. Eh kaso nga, nag-disconnect siya. Wala. Pero hindi ko susukuan yan. Hahanapin ko yan dito. Nandito lang yan. Dito lang sa mismong ano eh. Sagingan bumagsak eh. Ay nako, ang hirap. Di ko alam kung lumipad pa siya after sumabit sa dahon ng saging. Pero hindi na eh. Nakita ko dire-diretso siyang pag ganun eh. Kung sumabit man siya, dapat nandito lang sa mismong mga ano. Dito oh. Eh si nanay, tinanong ko nga si nanay kung may nadinig na ano eh. Na lumagabog sa bubong, wala naman. Tsaka mabilis naman makikita kung sa bubong bumagsak. Kitang kita kagad. Andito lang yun. Andito lang yun. Sumabit lang siguro yun. Mahirap makakita. Hindi ko lang alam kung dito sa mga saging-saging na to. Diyan, pero dito sa mismong malaking saging na to, umano eh, sumabit eh, gumanon siya eh. Kaya yan. Magpakita ka na, ay naman kumanek sa ano, sa controller. Ilang beses ko nang tinatry i-connect. At sa puntong ito, nag-iimahinasyon ako kung saan siya bumagsak. Malabo naman sigurong dumaretso siya pa ganun dun. Sobrang labo talaga. Pero saan kayo nakapunta yun? Kasi after nung ano, wala na ako nadinig na natunog ng drone eh. Ayun! Nakita ko na! Sakto! Eto po! Nakasabit sa may kalamansi! Ay! Kita nyo? Ayun, may ilaw-ilaw oh. Eto po! Sa may isa nga, ito oh. Nakita rin. Sabi ko na, dito lang yun eh. Ayun. Opo, maliit lang po, Nay. Kaya po, medyo ang hirap hanapin. Ay, sabi ko, hindi pwedeng hindi dito lang yun eh. Ako, wag naman sanang siguro naman under warranty na to kasi nag-disconnect siya. Ito na yung drone natin, oh. Thank you po, Nay. Salamat po, Tay. Thank you, ha. Oh, nag-disconnect kasi siya. So paano natin mahahanap paano yung beeping at saka yung flashing? Pero yung flashing ng ano ayun oh. Yari. Baka Pinablog mo yung karsada. po. Yan po ba yung ano tagos ng mauban? Oh, tama ako. Tagos nga ng mauban yan. Ito, thank you Lord. Kala ko abutin na tayo ng gabi rito. Di lang natin alam kung may tama yung gimbal. Baka may ano na naman yung gimbal ah. Patayin natin tsaka i-on kung gagana pa to. Teka lang. Isa, kailangan ko na rin itong i-report or i-claim ng warranty. Under warranty pa to eh. Nota mo, hindi siya nagko-connect oh, naka-disconnect lang siya. Oh. Cross finger sana okay pa. Pero kung hindi naman, under warranty kasi nag-disconnect siya eh. Kasalanan nito yun. Hindi man natin kasalanan yun. Ayan na nga. Ayun, gumalaw yung gimbal. Yun yung hinihintay ko pag gumalaw yung gimbal eh. Okay, gumalaw. Ayun, nag-connect na siya oh. Okay pa. Pangalawang buhay mo na yan, bigwas. Ba't ka nang bigwas ng ano, ng dahon ng saging? Bigwas. Walang niya ka. Pagka nakakonect siya sa mismong drone, start and flashing beeping. Start. Ayun oh. Ganun yung mangyayari sa kanya. Pagka nakakonect siya tapos hahanapin natin. Ganyan yung mangyayari para mabilis nating mahanap. Try nga muna ulit natin paliparin. At ninenervous ako baka hindi lumipad. Yun. Nilipad pa naman.
Okay pa. Oo, buti okay pa. Ito, lumilipad siya. Buhay siya. Ayan, oh. Pero ipawarranty rin na rin natin to pag pumunta tayo Manila. Nagdi-disconnect talaga siya. After na magawa yung gimbal. Whew. Thank you Lord. Siya, diretso tayo sa mission 2. Doon sa mismong bypass road ng Gumakat. Sana hindi siya magluko, no? Pasalamat ako kay tatay at natulungan ako ni tatay dun Meron naman akong dala rito. Ano ba? Ito, towel ng Shipa. Tsaka t-shirt. Bigyan ko rin si nanay. Tay! Maraming salamat po. Pagdamutan nyo na ba may bibigay ko? Thank you po. Bigyan ko lang din si nanay. Nay! Maraming salamat po. Merry Christmas. Thank you din po. Sige po. Salamat po, nay, Nakita ko din. Akala ko abutin na po ako ng gabi. Salamat kay nanay. Siya may-ari ng bahay dito. Tsaka itong sa may baboy. Oy, oink oink. Thank you rin. Kahit na hindi ka umiimik sa akin. Sige po, tay. Salamat po, tay. Buti na lang. Dala ko yung mga merch ng Shipa. At least may bigay natin, sa deserving. Ayan, yung mga truck na humahakot ng mga lupa na hinuhukay dun sa mga daan dun. Yan yung mga nagdadala palabas. Ay, salamat Lord, thank you. Time check 3:30, halos kalahating oras din tayo naghanap-hanap dun Sana sa oras na magawa yan, madaanan din kaagad natin ma-vlog din natin. Maraming salamat kay Itay. At talagang tinutulungan niya ako kanina pa. Sabi ko, tay, baka may ginagawa ka pa. Gawin mo na lang yan, kaya ko na hanapin yan, sabi ko. Buti naman, hindi tayo inabot ng gabi. Kung abutin man tayo ng gabi doon, umiilaw-ilaw naman pala yung yung drone. So makikita rin naman natin pala kung halimbawang dumilim. Siya, diretso na tayo ng biyahe. Balik na ulit tayo ng main road. At yung second mission natin, akala natin ay hindi natin magagawa. Mapupuntahan natin ang bypass road. Makikita natin kung gaano kaganda rin sa mismong bypass road ng Gumaka. Ay, wah! Woo! Nakita ko ditong dagat. Ayun yung port ng Atimona, patawid dun sa Polillo Island. Polillo Island ba? Ay, hindi pala. Ano nga bang ano bang isla yung sa kabila niyan? Lakas ng hangin, lakas ng ng alon. Dito yung sikat na mermaid na statue. Ayun, sikat yan. Kahit saan, alam yan. Pangain na naman sa Google Map, makikita mo yan pag zoom in mo. Woohoo! Nakakatuwa. Ang saya-saya ko talaga. Kasi bukod sa nakita ko ulit yung drone, nakarating ulit ako dito sa Gumaka. Alam mo, tagal kong hindi nakapunta Pero iba talaga kasi yung saya pag nagmumotor ka. Ito na yung parting Plaridel sa Quezon. Anong meron? Ba't mayroong parada? Uy, grabe yung wasak nito. Uy, nakakakilabot naman yung wasak ng mga sasakyan na yun. Anong meron? Bakit mayroong puting bandera? Tapos puting lobo? Ano kaya to? Parada. Laki ng nun May taga-bit-bit ng tire yun Laki ng tire. Ano kayang meron? Hindi ko rin alam. Kung sino mga taga-Plaridel, Quezon, ano bang meron at bakit mayroong ganong parada? Yun. Ito na yung boundary ng Plaridel at Gumaka, Quezon. Yeah, rock and roll, rock and roll. Ayan yung isda na yan. Oh yeah, konti na lang, 13 kilometers. Medyo nagugutom nga ako Pero kanina kasi nung nasa Mahayhay pa lang tayo, yung kumain ako ng pares, may tindang nilagang itlog. Bumili akong dalawa, kaya meron akong baon. Yun na lang kakainin ko pagdating dun sa mismong bypass road. Dito na tayo. Gumaka Bypass Road. Ganito pala itsura niya pagka umaga. At nung gabing pumunta tayo dito, di natin alam anong itsura dito. Tsak na kabundukan to kasi nung gabing dumaan tayo dito, paakyat Beastie, kaya? Kaya yan. Kailangan mong kayanin yan at ang level 2 ng Cordillera matatarik lalo ang mga pupuntahan natin. Bukod sa mission, ang objective ko ngayong ride na to is makondisyon din yung katawan ko at si Beastie para sa level 2. Ang tagal ko na rin hindi nakakapag-ride ng malayuan Kailangan ko nang ibalik yung condition ng katawan ko sa mga ganun. Kumbaga ihanda ko na yung sarili ko para sa level 2 ng Cordillera. At kung matutuloy man yung solo Philippine Loop ko ngayong taon. Beastie, kaya ba?
Tingnan natin kung ano yung meron dito sa kanan na to. Kung ano makikita natin. Uy, nalaglag yung helmet. Teka lang. Gumulong-gulong ang helmet. Hop. Huwag niyo pong kalimutang ilak. Sige po. Oh, bundok pa rin yan dito sa kanan. Nalilimutan kasi nilang ilak yung yung helmet kaya nalalaglag. Lalo pag malakas ang hangin, madadala talaga yun, half pace. Kung nakataas pa lalo yung visor. Oh, ito, dito na tayo. Malapit na tayo. Makikita na natin kung anong meron dito. Ganda. Wala pa akong makita. Teka lang. Ayun. Ganda. Dito tayo. Sa kaliwa. Oh, maganda. Boom. Oh, ito pala makikita rito. Nagiging ano na rin pala to, puntahan tong lugar na to dito sa mismong bypass road. Ganda naman talaga ng tanawin eh. Ayun yung mismong dagat oh. Tapos dito sa may likuran ko naman yung panay kabundukan. Hintayin lang natin na bumaba mismo yung araw, saka tayo dumaretso sa pinsang ko, tsaka tayo bababa. At nagugutom na rin ako. Buti na lang kamo, meron palang tindahan dito. Yung bangong itlog oh. Durug-durug na yung balat, pero okay pa. Kain, itlog. Kaya ang tinda mo? Siopaw, bandiko, kapinag doon. Pating niya? Donut, pabiling donut. Magkano yung donut? Donut daw, bibi. Thank you. Merienda. Walang barya. Hinatian mo pa ako. At nakagum. Time check. Alas 5. Pwede na siguro, ayan, pababa na yung araw dito. Targa na tayo. Diretsuhin na natin to. Kung ano pa makikita natin. Sige. Nagiging tambayan na rin to ng mga taga rito. Pagka gusto nilang huminga or makakita ng magandang view. Nakakatawa yung mga bata. Nangihingi ng barya. Pag sinabi mong wala, buo na lang, 20. Nagpe-presyo pa eh. Ang kulit eh. Whew. Na-refreshen up na naman ako ah. Napasabak talaga kanina yung ating boots. Yung sa paghahanap ng drone natin kanina. Yung pababa na taniman ng saging. At least nasubukan natin kaagad di adventure. Ba, may bus din palang dumadaan dito. Oh, ganda oh. Ito pababa. Oh, ganda. Kanina habang nagpapalipad ako ng drone. Uy, ano yun? Nangyari dito? Tignan mo yung truck. Langya mo. Paano mo itatayo yan? Wasak yung ilalim. Ay di hahayaan na nga lang yan dito. Tagal na siguro nito dito. Ayun, wasak na yung ilalim, yung sa may likod ng gulong. Langya mo. Kaya mahirap dumaan ng gabi dito. Kanina, nung pagpapalipad ko ng drone, nag-disconnect na naman. Kinabahan ako. Akala ko hindi babalik kasi lumalabas strong wind. Buti na lang kamo kanina, biglang bumalik, nag-return home. Kinabahan ako kanina. Natatakot tuloy ako ngayon magpalipad. Parang gusto ko muna talagang dalhin dun sa DJI Service Center para mapatingnan at under warranty. Siguro naman yun. Nasasakop na ng warranty yung pag nagdi-disconnect sa remote. Kala ko mamamaalam na ako kanina eh.
Ay, naka. Thank you. Thank you, Lord. Mission 2, complete na tayo. Kasi napuntahan na natin ng umaga or may liwanag itong Gumaka Bypass Road. So, last mission tayo, mission 3. Puntahan at dalawin natin ang aking pinsan na si Kuya Noel. Hindi ako nagte-text sa kanya, isusurprise ko siya. Ewan ko lang kung ang asawa ko at saka nanay ko, ipinaalam na pupunta ako. Kasi, sinabi ko sa kanila nung nagpaalam ako. Sabi ko, di naman ako nagte-text basta susurprise dalaw ko lang yung pinsan ko. At si Kuya Noel kasi, sa mga hindi nakakaalam, parang sila sadik. Oh, anong parang kay sadik? Wala pa rin girlfriend hanggang ngayon, wala pa rin asawa. Mas matanda pa yung kay sadik. Ganun talaga. Kanya-kanya tayong choice Bicol Bypass Road, diretso. Gumaka Pitogo mula na kanan. Gumaka Town proper, kaliwa. So dito ay kakaliwa na tayo. Ito. Dito nga. Ayun, to Gumaka Town proper. Kakaliwa na tayo dito. Saan kaya labas nito? Malalaman natin kung saan tayo lalabas nito. Baka dun sa sa school ng aking pinsan na pinagtuturuan, kung saan siya nagtatrabaho. Hoy, ito, nabasa na ng estudyante. Sana nasa bahay na si Kuya. Alas 5 na naman Kasi kung wala pa si Kuya sa bahay, gagala-gala muna ako dito. Tama nga ako ng aking nasabi na baka dun sa mismong school ng pinagtuturuan ni Kuya yung labas nung binabaan natin. Ayan Gumaka National High School. Nakauwi na kaya si Kuya o nandito pa kaya yun? Nakapasok na rin naman ako dyan Gumaka Town Hall. At nagta-traffic pa dahil sobrang dami ng bus na dumadaan. Ay, kaya nga ba ulit ang rito? Fiesta? May din yata ang fiesta rito Kasabay yata ng mismong Pahiyas Festival. Maganda rito, ang fiesta rito, yung mga sinasabi yung gulay, yung mga aning gulay, tapos doon sa bawat barangay, yung may arko. Tapos kayo na bahalang kumuha. Pag dinaanan na mismo, ito yung simbahan dito. Dito na ako liliko. At itong kanan, ang alam ko ay dyan yung PQS o yung Puka Short kay Boss Satu. Ito na tayo sa bahay ng pinsan ko. Nandito na kaya? Nandito na, may ilaw. Ay, wala pa ata. Bukas lang yung ilaw. Tingnan natin. Tao po. Ayun! Nandito ka na pala Kala ko wala ka pa Sakto, dito na pala si Kuya Basta mission ko dalawin ka. Dito tayo sa bahay ng aking pinsan. Pakilala mo muna yung pinsan ko. Yes! Halika rito. Okay. Ayan, ang pinsan ko si Kuya Noel. Sa mga bago pa lang subscriber ko at sa mga dati, kilala nyo na to. Dito kami nagpunta na. At single pa rin, single ka pa rin. May nag-apply, huwag kang mag-alala. Yung mga mag-apply, pwede. Lasadik, baka maunahan ka pa ng pinsan ko galing-galingan mo na. So dito ka na muna tatapusin to. At bukas, meron pa naman tayong pupuntahan. Meron tayong mga lakad. At syempre, ngayon lang ulit kami nagkita ng pinsan ko edi aanin muna namin itong pagkakataon na to. Kami lang muna, sige, ride safe and stay safe sa inyong lahat. Aywa. Lower part pa lang yan ng falls, meron pa dong paakyat. Ganda. Solo namin. Kami pa lang. Oh yeah. Akala ko hanggang dito lang. Yung pa pala hanggang doon ang taso. Pero mo may natatago palang gantong pools dito sa mismong Atimonan. Kaya mo ba? Bagay. Ilang beses ka na umakyat ako. First time ko pa lang Isang akyatan na lang to.